Clip, Lakers, 2025.30. 26 highlights. Tapos ikat sa Klay Thompson three-pointer. Ang Lakers ay ginawa na ang pinakamalaking roster overhaul sa buong NBA off-season na ito. LeBron, gone. Marcus Smart, gone. Rui Hachimura, gone. Pinalitan nila ng Walker Kessler. Quentin Grimes, Colin Sexton. Buong araw ko pang babanggitin lahat. Pero may isang piraso pa raw na kulang. Text. 23rd sa NBA sa 3-point makes per game. At ayon sa The Athletic, posibleng si Klay Thompson, 4 na beses NBA champion, ang susi para kumpletuhin ang puzzle na ito. Ang tanong, kung mangyari ito, magiging legit title favorite na ba ang Lakers? O isa lang itong sentimental na move dahil doon sa history ng pamilya niya sa Lakers? Reset. Una, alamin natin bakit pinag-uusapan ito. Ayon kay Christian Clark ng The Athletic, hindi na sigurado ang future ni Klay sa Dallas. Text, owed 17.5 M, UFA 2027. May proposal na, may exploration na sa trade market, pero wala pa raw solid na deal. Ibig sabihin, rumor pa lang ito, hindi pa katunayan. Pero ang interesante, ayon mismo kay Ryan Anderson ng New York Post, welcome daw si Klay na bumalik sa LA dahil doon siya lumaki ng bahagi ng buhay niya at meron pa nga siyang bahay doon. Ang ama niyang si Michael Thompson ay naglaro para sa Lakers noong Showtime era, backup ni Kareem Abdul-Jabbar. Kaya kung mangyayari ito, hindi lang basketball move, legacy move din. Isang tanong lang hindi sapat. Tignan natin kung bakit talaga siya kailangan ng Lakers ngayon. Hindi noong 2024 nung tinanggihan niya sila. Text. 2025-26 stats. 11.7 PPG, 39.3% FG, 38.3% 3P. Hindi na siya yung Klay noong Warriors Dynasty. 11.7 points bawat laro lang. 39.3% shooting overall. Pero, at dito papasok ang punto, 72.4% ng total shot attempts niya ay galing sa tatlo. Ibig sabihin, isang bagay lang ang trabaho niya ngayon. Pumwesto, tumira, ulitin. At kahit bumaba ang kabuuan, G-efficiency niya, hindi bumagsak ang specific skill na kailangan ng Lakers. Ang 3-point shooting. Isang laro, pwedeng luck. Pero consistent siya dito buong season laban sa iba't ibang defense. Ibig sabihin, hindi ito accident, pattern ito. Pero ang shooting lang, hindi pa kumpletong kwento. Ito yung part na mas malalim. Text, Luka Doncic, 33.5 PPG, 8.3 APG. Tandaan, ang Lakers ngayon ay Luka Doncic's team. At si Luka, sa bawat pick and roll niya, 2 o 3 defender ang sinusugod sa kanya. Ibig sabihin, laging may bukas na tao sa corner o sa wing. At heto ang gravity ng buong argument. Si Klay hindi nangangailangan ng bola para maging mapanganib. Hindi siya humihingi ng kanyang sariling isolation reps. Ang kailangan lang niya, space, timing, at catch-and-shoot rhythm. Yun mismo ang system fit na kailangan sa gilid ni Luka. Isa itong player na designed halos specifically para sa ganitong role. Hindi generic na veteran shooter lang, kundi eksaktong tugma sa mismong puzzle piece na kulang sa Lakers ngayon. Ngayon, alam ko ang unang pushback. Bakit siya kukunin tumanggi siya sa Lakers noong 2024? Fair na tanong iyan. Pero tignan natin ang context. Noong 2024, kasama pa ni Luka ang Mavericks, hindi ang Lakers. Ibig sabihin,
pumili si Clay ng team na mayroon ng superstar guard. Pero ngayon, ang superstar guard na iyon nasa Lakers na. Kaya ang tunay na tanong hindi bakit tumanggi siya noon, kundi bakit hindi na ito parehong desisyon ngayon. At may isa pang totoong hamon. Hindi lang basta interesado ang Lakers. Ayon sa mga insider sa Dallas, mas gusto pa ng Mavericks maghanap ng trade kaysa i-buyout na lang si Clay ng libre. Text, Miami Heat, another suitor. Dagdag pa rito, may kompetensya. Ang Miami Heat na gustong i-pair siya kasama sina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Kaya kahit gusto ni Clay bumalik sa LA, hindi ito guaranteed. Ito pa rin ay isang malaking kung. Bago tayo pumunta sa pinakamalaking implication nito, dahil dito na papasok ang tunay na debate. Sponsor read dito. Sige, balik tayo sa kung ano talaga ang mangyayari kapag pinagsama natin lahat ng piraso. Isipin natin ang buong lineup. Text, hypothetical starting five. Sa gilid ni Luka Doncic bilang primary creator, tapos si Austin Reeves na na-extend na, si Walker Kessler sa paint bilang rim protector at lob threat. Tapos dagdag mo pa si Klay Thompson bilang pure floor spacer sa wing. Kung mangyayari ito, bawat defense na susugod kay Luka ay may malaking presyo kasi may open shooter na kagaganap lang ng career niya sa ganitong specific na role. Kung ang counter naman ng kalabang koponan ay i-switch ang matataas na defenders papunta kay Clay para pigilan siya, doon naman bubukas ang driving lanes para kina Luka at Reeves. Dalawang panig, dalawang problema, parehong dulot ng iisang addition. Pero, at importante ito, hindi pa rin ito confirmed reality. Sa ngayon, isa pa lang itong proposal, isang exploration, hindi pa isang deal. Kung mangyari, malaking upgrade din ito sa floor spacing ng Lakers. Kung hindi, babalik lang sila sa parehong kakulangan na kinakaharap nila ngayon. Ito yung pinakamalinaw na proof kung bakit seryoso ang usapin na ito. TX, Lakers off-season additions, 6+ new players around Doncic. O wala pang ibang koponan sa buong league ang gumawa ng ganito karaming galaw sa iisang off-season. Mula kina Kessler, Grimes, Sexton, Mamukelashvili, Taibule, hanggang Zaire Williams, sadyang binuo nila ito para sa isang specific na goal, gawing Lakers 2.0 version ang Dallas core na ginawa noon ni Luka. Kung si Clay ang huling piraso, hindi na ito random veteran signing kundi bahagi ng malinaw, sinasadyang blueprint. Kaya pagsamahin natin lahat, kung matutuloy ang Klay Thompson to Lakers move, hindi ito magiging cosmetic move lang o sentimental na kwento tungkol sa pamilya niya. Magiging tunay itong system fit sa gilid ni Luka Doncic at posibleng ito ang huling piraso para maging kumpleto ang three-point shooting problem ng Lakers. Pero mahalagang tandaan, rumor pa lang ito. Trade proposal, hindi pa deal. Kaya ang totoong debate, hindi sino ang best shooter, kundi ito. Sapat na ba ang isang Klay Thompson para gawing legit title contender ang Lakers o kailangan pa nila ng isa pang piraso bukod dito? Kung gusto nyo ng follow-up kapag may official update na sa Klay Thompson trade saga, mag-subscribe kayo at i-turn on ang notifications. Dahil malapit na ito at malapit na rin ang sagot. Klay Thompson trade, buyout, rumors sa Lakers. Reported, hindi confirmed. The Athletic. Christian Clark, NY Post, Ryan Anderson. On Klay, 2025-26 stats, 11.7 ppg, 39.3% FG, 38.3%, 3PT 72.4%, shots from 3. Confirmed season stats, multiple sports outlets.
Clay owed $17.5 million UFA 2027. Reported contract detail. The Athletic. Tarun, Lakers off-season roster moves. Kessler, Grimes, Sexton, ATBP. Confirmed transactions. Multiple sports outlets. Armoaz, Miami Heat. Interest, K. Clay. Reported, hindi confirmed. The Athletic. Hypothetical starting lineup at matchup outcomes. Projection, opinion, hindi katotohanan. Original analysis lang. Paalala. Bago i-record, i-verify ulit ang mga numero at status ng rumor dahil mabilis magbago ang free agency trade news. Huwag i-frame bilang confirmed trade ang anumang bahagi nito, proposal, rumor, o kung mangyayari, lagi ang gamitin.